Sabi mo, regalo ito para hindi ako mangulila tuwing wala ka. Pero bakit ang regalong ito may tibok ng puso at puno ng mga lihim na papatay sa akin? Naninigas ang mga daliri ni Amara habang hawak ang maliit at itim na cellphone na kapapaalam lang mula sa loob ng tahi ng malaking teddy bear. Ang oso na kulay kape at may malambot na balahibo ay nakasalampak sa sahig ng kanilang silid tulugan. Ang silid na naging saksi sa 17 taon ng kaniyang katapatan bilang asawa. Ngunit sa sandaling ito, ang malambot na dambuhalang laruang iyon ay tila naging isang halimaw na nagluwa ng katotohanang hindi niya kailanman inakala. 17 taon. Isang mahabang panahon ng pagtitiis, ng paglimot sa sariling pangalan at pangarap. Naalala ni Amara ang kaniyang mga kamay noong dalaga pa siya. Laging may bahid ng pintura, laging humahawak ng brotsa, laging lumilikha ng sining na kinikilala ng kaniyang mga guro. Ngunit lahat ng iyon ay ipinalit niya sa paghawak ng sandok, sa pag-aalaga sa biyenang si Doña Pilar, at sa pagiging anino sa likod ng tagumpay ni Gabriel. Nang mamatay ang ama ni Gabriel at muntik nang mabaon sa utang ang kanilang kumpanya, hindi nag-atubili si Amara. Ibinenta niya ang kaniyang mga unang obra. Isinangla niya ang kapirasong lupa sa Laguna na pamana ng kaniyang mga magulang. Ginawa niya ang lahat para lang makitang nakatayo sa entablado ng tagumpay ang lalaking mahal niya. At ngayon, ito ang kaniyang gantimpala. Nanginginig ang kaniyang kamay habang pinipindot ang screen ng cellphone. Walang password. Marahil dahil sa sobrang kumpiyansa ni Gabriel na hindi kailanman magdududa ang kaniyang manang at masunuring asawa. Ang unang bumungad sa kanya ay ang wallpaper, isang litrato ng 2 taong magkayakap sa isang dalampasigan. Hindi siya ang babaeng nasa larawan. Ang babaeng iyon ay si Clarice. Si Clarice na kaniyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Clarice na laging naririyan para makinig sa kaniyang mga hinaing tuwing gabi na umuwi si Gabriel. Si Clarice na laging nagsasabing, "Amara, magtiwala ka lang sa asawa mo. Pagod lang iyon sa trabaho." Isang matalim na sakit ang humiwa sa dibdib ni Amara. Hindi lang ito basta pagtataksil. Ito ay paglapastangan sa kaniyang buong pagkatao. Pinuksan niya ang inbox. Sunod-sunod na mensahe ang lumitaw. Bawat salita ay tila lason na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. "Happy 17th anniversary sa inyo ni Amara, love. Huwag kang mag-alala. Alam kong kailangan mong magpanggap ngayong gabi. Pero bukas, sa akin ka na ulit. Miss na miss ko na ang amoy mo. Salamat sa necklace. Bagay na bagay sa akin. Mas bagay sa akin kaysa sa kanya, di ba? Kailan mo ba siya palalayasin?" Sabi ni Tita Pilar. Pirma na lang niya ang kulang para makuha natin ang lupa sa Laguna. Kapag nakuha na natin yon, wala na siyang silbi. Napahigpit ang hawak ni Amara sa telepono hanggang sa mamuti ang kaniyang mga buko-buko. Hindi lang puso niya ang gustong kunin ng mga ito, pati ang huling alaala ng kaniyang mga magulang, ang lupang pinaghirapan ng kaniyang ama, ay balak ding nakawin ng mag-inang Villanueva at ng kaniyang sariling kaibigan. Biglang narinig ni Amara ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang gate. Ang pagpasok ng kumpas ng mga hakbang na kabisadong-kabisado niya, si Gabriel. Mabilis niyang pinahid ang luhang, hindi niya namalayang pumatak na pala. Gamit ang kaniyang kasanayan sa pagtahi, mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa loob ng gaubong at pansamantalang isinara ang tahi gamit ang isang aspal. Inayos niya ang kaniyang sarili, humarap sa salamin, at pilit na ibinalik ang maskara ng isang mahiyaing asawa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, matikas sa kaniyang mamahaling suit. May dalang isang pumpo ng mga pulang rosas. Ngumiti ito, ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa puso ni Amara, ngunit ngayon ay nagpapasinghap sa kanya ng amoy ng pagkabulok. "Happy anniversary, Amara," malambing na sabi ni Gabriel. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. "Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Sabi ko sa'yo, para hindi ka malungkot tuwing wala ako sa tabi mo." Tumingin si Amara sa teddy bear na nasa sahig. Ang oso ay nakatingin din sa kanya, tila nanunuya. "Salamat, Gabriel," tugon ni Amara. Ang kaniyang boses ay mahinahon, ngunit sa loob niya ay may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi natutupok ang lahat ng kasinungalingan sa bahay na ito. "Napakaganda ng regalo mo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong nito para mamulat ang mga mata ko.
Kumunot ng bahagya ang noo ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Ibig ko pong sabihin, napagtanto ko kung gaano ako kaswerte, pagsisinungaling ni Amara, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. 17 taon nating pagsasama. Marami pa tayong dapat pag-usapan sa party sa Sabado, di ba? Tumawa si Gabriel at muling niyakap ang asawa. Hindi niya napansin ang panlalamig ng katawan ni Amara. Hindi niya napansin ang talim sa mga mata nito. Oo naman, mahal. Magiging pinakamasayang gabi ito para sa ating lahat, pangako ni Gabriel. Nang kumalas sa yakap si Gabriel para maligo, naiwan si Amara sa gitna ng silid. Kinuha niya ang kaniyang sewing kit at dahan-dahang tinahi ng maayos ang likod ng teddy bear. Ngunit sa bawat tusok ng karayom, hindi na tela ang kaniyang pinagdurugtong. Sinisimulan na niyang habye ng isang bitag. Kinuha niya ang kaniyang sariling cellphone at palihim na tinawagan ang isang numerong matagal na niyang hindi dinidayal. Ang numerong nakasulat sa likod ng isang lumang calling card mula sa isang art gallery. Hello, Mateo. Si Amara ito. Gusto ko sanang itanong kung bukas pa ang alok mo sa akin noon. Gusto ko nang bumalik sa pagpinta. Huminto siya sandali, ang kaniyang paningin ay nakapako sa teddy bear. Pero bago iyon, kailangan ko ng tulong mo para sa isang espesyal na exhibit. Isang exhibit na hinding-hindi malilimutan ng buong Manila. Ibinaba niya ang telepono. Sa sandaling iyon, ang Amara Villanueva na tahimik, masunurin at martir ay tuluyan ng namatay. At mula sa kaniyang mga abo, isang babaeng may hawak na matalim na brutsa ng katotohanan ang isinisilang. Ang 17 taon ng pananahimik ay tapos na. Nang marinig ni Amara ang pag-agos ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog, matalas, masakit at nakakamatay. Bitbit ang teddy bear na tila naging kabaong ng kaniyang dangal. Mabilis siyang lumabas ng silid at nagtungo sa dulo ng pasilyo. Doon matatagpuan ang isang maliit na bodega. Dati, ito ang kaniyang sanctuary. Ang kumpas ng kaniyang mga pangarap kung saan nakatabi ang kaniyang mga lumang canvas at easel. Ngunit sa paglipas ng 17 taon, unti-unti itong naging tambakan ng mga sirang gamit, mga lumang dokumento ng kumpanya ni Gabriel at mga alikabok ng nakaraan. Sa loob ng bodega, sa gitna ng kadiliman na tanging liwanag lang ng cellphone ang nagbibigay buhay, muling binuksan ni Amara ang lihim na telepono. Pinasa niya ang mga mensaheng mas masahol pa sa saksak sa likod. Love, huwag mong kakalimutang uminom ng vitamins mo. Alam mo namang kailangan natin ng lakas para sa plano natin sa Sabado, mensahe ni Clarice. Plano, isang salita na nagpabilis sa tibok ng puso ni Amara. Itinuloy niya ang pag-scroll. Nakita niya ang mga larawan ni Gabriel at Clarice sa mga restaurant na kailanman ay hindi siya dinala ng kaniyang asawa dahil masyado raw mahal at kailangang magtipid para sa kumpanya. Nakita niya ang mga selfie nila sa loob ng isang hotel suite, kung saan ang kaniyang asawa ay mukhang masaya, bata at malaya, malayo sa pagod at bugnutin na Gabriel na humaharap sa kaniya gabi-gabi. Ngunit ang pinakamasakit ay ang isang video. Maikli lang ito, kuha sa loob ng isang mamahaling butik. Maririnig ang boses ni Gabriel habang tinatawanan ang isang bestida na pinili ni Clarice. Bagay sa'yo yan, Clarice. Hindi tulad ng mga damit ni Amara, puro ukay o kaya naman ay lumana. Minsan nakakahiya na siyang isama sa mga business meeting. Mukha na siyang katulong sa bahay, sabi ni Gabriel sa video, kasunod ang malakas na tawa ni Clarice. Napahawak si Amara sa kaniyang dibdib. Katulong. Iyon pala ang tingin sa kaniya ng lalaking ibinigay niya ang lahat. Ang babaeng nagbenta ng sariling mana para lang hindi siya makulong dahil sa utang. Ang babaeng nagpuyat para alagaan ang kaniyang ina ay ituturing lang na nakakahiyang katulong. Amara, nasaan ka? Ang boses ni Gabriel mula sa labas ng bodega ay nagpabalik sa kaniya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng isang lumang tela at lumabas. Pilit na inaayos ang kaniyang mukha. Nandito ako sa bodega, Gabriel. May hinanap lang akong lumang gamit ni Nico, mahinahong sagot niya habang lumalabas. Sinalubong siya ni Gabriel na nakabihis na ng pantulog. Amoy na amoy ang mamahaling sabon na siya mismo ang bumili. Bakit ba kailangan mong maghalongkat dyan sa madilim? Halika na, matulog na tayo. Alam mo namang kailangan nating maghanda
para sa 17th anniversary party natin. Maraming VIP ang darating. Humawak si Gabriel sa kaniyang balikat. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagpapatindig ng kaniyang balahibo sa pandidiri. Siyempre, Gabriel, gusto ko ring maging hindi malilimutan ang gabing yon, sabi ni Amara. Ang boses ay may pahiwatig na hindi nakuha ng asawa. Mabuti, at huwag mong kakalimutang pirmahan yung mga papeles na ibinigay ni Mama sa'yo kanina, para raw iyon sa bagong investment ng kumpanya. Regalo natin sa sarili natin, para sa kinabukasan ni Nico, dagdag pa ni Gabriel bago humiga sa kama. Kinabukasan ni Nico, laging iyon ang ginagamit nilang pain. Alam nilang kahit anong gawin nila sa kanya, basta para sa anak ay susunod siya. Nang makatulog na si Gabriel at narinig na ni Amara ang malalim na hilik nito, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kaniyang sariling cellphone at tiningnan ang mga lumang litratong nakasave sa cloud. Hinanap niya ang mga petsa kung kailan siya wala sa bahay dahil isinasama niya si Doña Pilar sa ospital para sa dialysis nito. Ikinumpara niya ang mga petsang iyon sa mga mensahe sa lihim na cellphone ni Gabriel. Doon niya natuklasan ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Tuwing dadalhin niya ang kaniyang biyenan sa ospital, isang sakripisyo na inaakala niyang pinapahalagahan ng pamilya Villanueva, ay doon naman pumapasok si Clarice sa kaniyang bahay. May isang larawan sa cellphone ni Gabriel. Kuha ito sa loob ng kanilang kusina. Nakasuot si Clarice ng apron ni Amara, hawak ang isang baso ng wine at nakangiti sa camera. Ang caption ni Gabriel, "The real queen of my house." Hindi lang asawa niya ang ninakaw din nila ang kaniyang tahanan, ang kaniyang posisyon, at ang kaniyang dangal sa ilalim mismo ng kaniyang ilong. Napatingin si Amara sa natutulog na asawa. Ang galit na kanina ay parang apoy, ngayon ay naging parang yelo, matigas, malamig, at handang manaksak. "Queen," bulong ni Amara sa dilim. "Sige, Gabriel, ibibigay ko sa inyo ang kahariang gusto nyo. Pero sisiguraduhin kung sa gabing kororonahan nyo ang isa't isa, ang buong mundo ang makakakita kung gaano kadumi ang inyong mga trono." Bago bumalik sa higaan, may isang bagay pang napansin si Amara sa cellphone. Isang folder na may password. Hindi ito ang unang folder na nakita niya. Sinubukan niyang ilagay ang birthday ni Gabriel, mali. Birthday ni Clarice, mali. Hanggang sa maisip niya ang isang petsa. Ang petsa kung kailan siya nawala ng scholarship sa kolehiyo. 10-15-2007. Nag-click ang folder. Bumukas ito. Ang bumungad sa kanya ay hindi mga litrato ng pagtataksil, kundi mga scanned copy ng isang liham. Isang liham na may pirma ni Clarice Mendoza, na may petsang 17 taon na ang nakalilipas, na naka-address sa dean ng kanilang universidad. Isang liham ng Malaysia na sumira sa kaniyang kinabukasan bilang isang pintor. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang traidor na nasa tabi niya at ang ahas na tinatawag niyang kaibigan ay matagal na palang magkakampi, bago pa man magsimula ang kaniyang impyerno sa pamilya Villanueva. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan, ngunit sa loob ng silid, ang bawat patak ay tila tunog ng isang orasan, isang countdown para sa pagbagsak ng mga Villanueva. Kinaumagahan, tila isang mabigat na kurtina ang bumalot sa buong kabahayan. Pinanood ni Amara si Gabriel habang nag-aayos ito ng kurbata sa harap ng salamin. Ang lalaking ito, na hinalikan pa siya sa pisngi bago umalis, ay ang siya ring lalaking nagnanais na agawin ang huling alaala ng kaniyang mga magulang. "Alis na ako, mahal. Huwag mong kakalimutang tawagan si Clarissa, ha?" Sabi niya, tutulungan ka raw niya sa pagpili ng catering para sa party. Mas alam niya ang mga uso ngayon, sabi ni Gabriel, bago tuluyang lumabas. "Siyempre, Gabriel, maaasahan ko naman si Clarice, hindi ba?" Sagot ni Amara. Ang boses ay matamis na parang asukal, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila talim ng labaha. Hindi pa nakakalayo ang sasakyan ni Gabriel ay narinig na ni Amara ang busina sa tapat ng gate. Hindi na kailangang hulaan ni Amara kung sino iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang matapang na timpla ng vanilla at jasmine, ay tila nauna pang pumasok sa loob ng bahay bago ang mismong bisita. Iyon ang amoy na bumaling sa gaubong kagabi. Ang amoy ni Clarice. "Amara, Mare, I missed you." Masayang bati ni Clarice habang papasok.
Bitbit ang isang kahon ng mamahaling pastries. Yumakap ito kay Amara at humalik sa pisngi. Isang kilos na dati ay nagpapasaya sa kanya. Ngunit ngayon ay nagpapangilo sa kaniyang mga ngipin. Miss na rin kita, Clarice. Buti na padalaw ka? Tanong ni Amara, pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Siyempre naman, 17th anniversary niyo na sa Sabado. Alam mo namang perfectionist si Gabriel, kaya heto ako handang mag-volunteer para hindi ka masyadong mapagod, sabi ni Clarice, habang diri-diretsong naglalakad patungo sa kusina. Doon lalong naramdaman ni Amara ang hapdi ng katotohanan. Hindi nagtanong si Clarice kung nasaan ang mga baso. Hindi siya nagtanong kung nasaan ang asukal o ang kutsara. Kusa niyang binuksan ang tamang cabinet, kinuha ang paboritong tasa ni Gabriel, at nagsimulang magtimpla ng kape na tila siya ang may-ari ng bahay. Mare, ang putla mo yata? May sakit ka ba? O baka naman masyado kang napa-overthink sa party? Tanong ni Clarice habang sumisimsim ng kape. Ang kaniyang mga mata ay mapanuri, tila hinahanap kung may nagbago sa kilos ni Amara. Medyo kulang lang sa tulog, Clarice? Marami kasing iniisip. Alam mo naman si Gabriel, gusto niyang laging grandyoso ang lahat, sagot ni Amara. Umupo siya sa tapat ng kaibigan. Pinapanood ang bawat galaw nito. Naisip ko nga, buti na lang naririyan ka. Napakaswerte ko na ikaw ang naging kaibigan ko mula pa noong college. Ngumiti si Clarice, isang ngiting tila tagumpay. Sus, maliit na bagay. Alam mo namang mahal na mahal ko kayo ni Gabriel. Para na tayong pamilya, di ba? Pamilya. Ang salitang iyon ay parang sampal kay Amara. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Clarice. Ay, Mare, sandali lang ha? Client call lang. Kailangan kong sagutin sa labas. Mahina ang signal dito sa loob. Tumayo si Clarice at lumabas sa veranda. Naiwan ang kaniyang mamahaling designer bag sa ibabaw ng mesa. Ito na ang pagkakataon ni Amara. Mabilis ngunit maingat, binuksan ni Amara ang bag ni Clarice. Sa loob nito, nakita niya ang mga gamit na inaasahan niya. Lipstick, powder, wallet. Ngunit sa isang maliit na bulsa sa loob, may nakapa siyang matigas at malamig na bagay. Isang susi. Hindi ito basta-bastang susi. Mayroon itong keychain na kulay ginto. Isang maliit na G na hiyas. Iyon ang duplicate key ng kanilang front gate at ng main door. Ang keychain na iyon ay eksaktong katulad ng binili ni Gabriel para sa sarili nito noong nakaraang buwan. Halos tumigil ang mundo ni Amara. Ang hinala niya kagabi ay naging isang matigas na katotohanan. Hindi lang bisita si Clarice sa bahay na ito. Mayroon siyang sariling paraan para pumasok at lumabas kahit kailan niya gusto. Habang si Amara ay nagpapakahirap mag-alaga sa kaniyang biyenan, ang babaeng ito ay malayang nagpapakasasa sa kaniyang sariling tahanan. Mabilis niyang ibinalik ang susi at isinara ang bag bago pa makabalik si Clarice. Pasensya na, Mare. Alam mo naman ang trabaho, laging busy, sabi ni Clarice habang nakangiti. Hindi alam na ang kaniyang pinakamalaking lihim ay hawak na ni Amara. Ayos lang, Clarice. Naiintindihan ko, tugon ni Amara. Kinuha niya ang kaniyang tasa ng tsaa at dahan-dahang uminom. Naisip ko lang, Clarice, sa 17th anniversary namin, gusto kong magkaroon ng isang espesyal na presentation. Isang slideshow ng mga alaala mula noong nagsisimula pa lang kami sa college hanggang ngayon. Gusto ko, nandoon lahat ng mahahalagang tao sa buhay namin. Kasama ka. Kuminang ang mga mata ni Clarice. Napakagandang idea niyan, Amara. Siguradong matutuwa si Gabriel. Sige, tutulungan kita sa mga pictures. Marami akong tinatagong photos natin na siguradong magugulat ang lahat. Sigurado ako riyan, Clarice, sabi ni Amara. Ang kaniyang tinig ay malamig at puno ng pahiwatig. Siguradong magugulat ang lahat sa mga alaala na ipapakita ko. Nang makaalis si Clarice, hindi na nakayanan ni Amara. Tumakbo siya sa lababo at nagsuka. Ang pakiramdam ng pagtraidor ay tila lason na sumusuka sa kaniyang sistema. Ngunit pagkatapos niyang maghilamos, tumingin siya sa salamin. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang cellphone at nag-text kay Mateo. Mateo, kailangan ko ng spy camera, yung maliit at hindi mapapansin. Ipadala mo sa akin sa Laguna address, huwag dito sa Manila. At pakicheck ang record ng scholarship board noong 2007. Gusto kong malaman kung sino ang pirma sa likod ng reklamo laban sa akin. Humawak si Amara sa gilid ng lababo, ang kaniyang mga kuko ay tila ibinabaon sa tiles.
Clarice, Gabriel, akala niyo ba ay hanggang dito na lang ang alam ko? Akala niyo ba ay mananatili akong bulag? Bulong niya sa sarili. Ang ahas na pinatira ko sa aking tahanan ay siya ring gagamitin ko para tukaing pabalik ang mga taong sumira sa buhay ko. Sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa isip ni Amara. Hindi lang niya sisirain ang kanilang relasyon. Sisirain niya ang kanilang dangal, ang kanilang kumpanya, at ang bawat pangarap na itinayo nila sa ibabaw ng kaniyang mga luha. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay itinuturing ni Amara na kaniyang tahanan, ay tila unti-unting nagiging isang malamig na bilangguan. Ngunit hindi ang mga pader ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang mga taong nakatira sa loob nito. Amara, nasaan ka na namang bata ka? Ang tagal ng tsaa ko. Ang matinis at may autoridad na boses ni Doña Pilar ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Mabilis na nagpunas ng kamay si Amara sa kaniyang apron at kinuha ang tray. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang kaniyang biyenan na prenteng nakaupo sa kaniyang paboritong silya. May hawak na ilang mga dokumento. Narito na po, Mama. Pasensya na po. Tinapos ko lang ang pagluluto ng tanghalian. Mahinahong sagot ni Amara habang inilalapag ang tsaa. Tiningnan siya ni Doña Pilar mula ulo hanggang paa. Isang tingin na laging nagpapadama kay Amara na siya ay isang mantsa sa malinis na pangalan ng mga Villanueva. Ang bagal mo talaga. Kung hindi pa kita pinagsabihan, baka abutin ka na ng gabi riyan. Maupo ka, may kailangan tayong pag-usapan. Sumunod si Amara, ang kaniyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Inilapag ni Doña Pilar ang mga papeles sa mesa. Alam mo naman na ang kumpanya ni Gabriel ay nasa gitna ng malaking expansion, hindi ba? Malaki ang naitulong ng pamilya ko para marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Pero sa negosyo, kailangan ng karagdagang puhunan, pagsisimula ng matanda. Itong mga papeles na ito ay para sa isang bagong investment. Project Emerald ang tawag nila rito. Kailangan ng pirma mo bilang asawa ni Gabriel. Kinuha ni Amara ang mga papeles. Binasa niya ang bawat linya, kahit napilit siyang minamadali ng kaniyang biyenan. Sa ilalim ng mga terminong legal at teknikal, isang pamilyar na pangalan ang rumehistro sa kaniyang paningin. Transfer of Collateral, Laguna Property. Nanlamig ang mga dulo ng daliri ni Amara. Mama, bakit po kasama rito ang lupa sa Laguna? Iyon na lang po ang natitira sa akin mula sa mga magulang ko. Akala ko po ba ay stable ang kumpanya? Nagbago ang timpla ng mukha ni Doña Pilar. Ang kaniyang malambot na boses kanina ay naging matalas na parang kutsilyo. Amara, huwag kang maging makasarili. Ang lupang iyon ay nakatambak lang doon. Dito ka na nakatira sa mansyon namin. Kinakain mo ang perang pinaghirapan ng anak ko. Ano ba ang halaga ng kapirasong lupang iyon kumpara sa kinabukasan ni Gabriel at ni Nico? Pero Mama, iyon po ang tanging pamana ko. Pamana, utang na loob, Amara. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na? Baka nagugutom ka na sa kalsada habang nagpipinta ng mga walang kwentang larawan. Isipin mo si Nico. Gusto mo bang lumaking walang mamanahing kumpanya ang anak mo dahil lang sa pagmamatigas mo? Ito ang paboritong sandata ni Doña Pilar, ang utang na loob. Isinusumbat nito ang bawat sentimong ginastos ng mga Villanueva. Habang binubulag ang katotohanang si Amara, ang nagsalba sa kanila noong panahong malapit na silang maghirap. Pag-isipan mo, Amara, sa Sabado sa inyong anniversary party, pirmahan mo na yan sa harap ng ating mga abogado. Regalo mo na yan sa asawa mo. Huwag mo kaming ipahiya. Huling hirit ng matanda bago ito tumayo at iwan si Amara sa sala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Amara. Nang marinig niyang mahimbing na ang tulog ni Gabriel, dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa opisina nito sa ibaba. Alam niyang may itinatago silang higit pa sa ekspansyon ng kumpanya. Gamit ang flashlight ng kaniyang cellphone, hinalungkat niya ang mga folder sa loob ng drawer ni Gabriel. Doon niya natagpuan ang isang asul na folder na may tatak na confidential. Sa loob nito ay ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Hindi ito nag-e-expand. Sa katunayan, ang kumpanya ay nalulunod sa utang dahil sa mga maling desisyon at mga ghost projects na ginamit ni Gabriel para mag-withdraw ng pera. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, ang malaking bahagi ng perang nawawala
ay idineposito sa isang account na nakapangalan kay Clarice Mendoza. Hindi lang sila nagtataksil sa kanya. Ninanakawan nila ang kumpanya at ang kaniyang sariling ari-arian para punduhan ang luho ni Clarice at ang kanilang balak na pagtakas sa hinaharap. Ang Project Emerald ay hindi investment. Ito ay isang paraan para makuha ang lupa sa Laguna, maibenta ito ng mabilis, at bayaran ang mga personal na utang ni Gabriel bago pa ito malaman ng Board of Directors. Nabitawan ni Amara ang folder nang makakita siya ng isa pang dokumento. Isang draft ng petition for annulment. Nakahanda na ang lahat. Ang tanging hinihintay na lang nila ay ang kaniyang pirma sa Project Emerald Papers sa gabi ng kanilang anniversary. Sa madaling salita, ang 17th anniversary party ay hindi pagdiriwang ng kanilang pagsasama. Ito ay ang gabi ng kaniyang huling paghuhukom. Kapag nakapirma na siya, wala na siyang halaga. Palalayasin siya sa bahay na ito nang walang kahit isang sentimo, habang ang lupang pamana ng kaniyang ama ay mapupunta sa mga kamay ni Clarice. Napaupo si Amara sa sahig. Ang kaniyang luha ay dahan-dahang pumatak sa mga dokumento. Ngunit kasabay ng kaniyang pag-iyak ay ang pagbuo ng isang matibay na desisyon. Gusto niyo ng party? Bulong niya sa dilim, habang pinapahid ang kaniyang mga mata. Ibibigay ko sa inyo ang pinaka-engranding party sa buong buhay niyo. Dali-dali niyang kinuha ang kaniyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos. Bago siya lumabas ng opisina, tiningnan niya ang isang lumang painting na nakasabit sa dingding. Ang huling painting na ginawa niya bago siya ikasal. Isang larawan ng isang ibon na pilit lumilipad sa gitna ng bagyo. Hindi na ako ang ibong iyan, Papa, sabi niya sa kaniyang isip. Ngayon, ako na ang bagyong tatapos sa kanila. Pag-akyat niya sa itaas, nakita niya si Gabriel na nag-iinat sa kama. Amara, saan ka galing? Bakit ang tagal mo sa baba? Uminom lang ako ng tubig, Gabriel, sagot niya, ang boses ay matatag. Inisip ko lang ang sinabi ni Mama, huwag kang mag-alala. Pipirmahan ko ang mga papeles sa Sabado. Gusto ko, maging masaya kayong lahat. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng panlilinlang. Salamat, Amara. Alam ko namang hindi mo kami bibiguin. Tumalikod si Amara at nahiga, ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling dilat sa dilim. Sa Sabado, ang pluma na gagamitin niya ay hindi para pumirma sa kaniyang sariling kamatayan, kundi para isulat ang katapusan ng dinastiya ng mga Villanueva. Ang amoy ng turpentine at sariwang pintura sa loob ng munting art studio ni Mateo ay tila isang banyagang mundo para kay Amara. Sa loob ng 17 taon, ang tanging amoy na nakasanayan niya ay ang bango ng mga mamahaling pabango ni Gabriel, ang amoy ng disinfectant sa kwarto ni Doña Pilar, at ang usok ng kusina. Amara, kamusta ka? Bungad ni Mateo habang inilalapag ang isang basong tubig sa harap niya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, isang uri ng pag-aalala na matagal nang hindi nararamdaman ni Amara mula sa kaniyang sariling asawa. Hindi ko na alam, Mateo, sagot ni Amara. Ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Para akong nakatira sa loob ng isang painting na punong-puno ng mga itim na kulay. Akala ko, sining lang ang pwedeng dayain. Pati pala ang buhay ko. Huminga ng malalim si Mateo at kinuha ang isang lumang envelope mula sa kaniyang drawer. Nagawa ko na ang ipinapagawa mo. Kinausap ko ang dati nating dean sa university. Dahil matagal na ang nangyari, buntik na nilang hindi mahanap ang record. Pero heto, inilabas ni Mateo ang isang kopya ng liham. Ito ay ang orihinal na reklamo na naging dahilan kung bakit binawi ang scholarship ni Amara sa Singapore, 17 taon na ang nakalilipas. Sinasabi rito na nahuli ka raw na nagnanakaw ng mga sketch ng ibang estudyante para ipasa bilang sarili mong gawa. Isang matinding academic dishonesty na ikinasira ng reputasyon mo sa scholarship board, paliwanag ni Mateo. At tingnan mo ang pangalang nakasulat sa ilalim ng reklamo. Nanlabo ang paningin ni Amara sa mga luha nang makita ang pangalang Clarice Mendoza. Ngunit may isa pang pirma sa tabi nito, isang pirma bilang saksi, Gabriel Villanueva. Halos mawala ng hininga si Amara. Hindi lang si Clarice ang may gawa nito, alam ni Gabriel. Kasabwat si Gabriel. Ang lalaking pinasalamatan niya dahil sinagip siya sa kaniyang depression noong panahong iyon ay siya rin palang kumuha ng kutsilyo para saksakin siya sa likod.
Pinlano nila ang lahat, Mateo, bulong ni Amara. Ang kaniyang tinig ay puno ng pait. Sinira nila ang scholarship ko para wala akong mapuntahan kundi ang bisig ni Gabriel. Ginamit nila ang kahinaan ko para maging kasangkapan nila sa loob ng 17 taon. Amara, hindi ka kasangkapan. Isa kang mahusay na pintor na pinutulan ng pakpak, sabi ni Mateo, hinawakan nito ang kamay ni Amara. Pero tandaan mo, ang pakpak ay muling tumutubo. Tumayo si Amara at lumapit sa isang blangkong canvas na nakasandal sa pader. Hinawakan niya ang isang brotsa. Ang bigat nito ay pamilyar, tila isang bahagi ng kaniyang katawan na matagal nang nawala. 17 taon silang naging komportable sa katahimikan ko, sabi ni Amara, habang itinutusok ang brotsa sa kulay pulang pintura. 17 taon silang tumapak sa mga pangarap ko para lang umangat sila. Ngayon, gagamitin ko ang bawat kulay na ninakaw nila para ipakita sa mundo kung gaano sila kadumi. Sa loob ng ilang oras, sa loob ng studio ni Mateo, nagsimulang magpinta si Amara. Hindi ito ang karaniwang magagandang tanawin na dati niyang ginagawa. Ang mga hagod ng kaniyang kamay ay marahas, puno ng emosyon, at madilim. Sinimulan niyang iguhit ang balangkas ng isang teddy bear, isang malaking oso na may mga tahi sa likod, at mula sa mga tahi na iyon ay lumalabas ang mga ahas at mga bulok na dokumento. Ito ang magiging obra maestra niya para sa anniversary party. Mateo, kailangan ko ng tulong mo para sa teknikal na aspeto sa Sabado, sabi ni Amara, habang hindi inaalis ang tingin sa canvas. Gusto kong iset up mo ang live stream sa social media account ng kumpanya ni Gabriel. Gamitin mo ang access ni Luning sa opisina para makuha ang mga password. At sa oras na umakyat ako sa entablado, gusto ko ang buong mundo ang maging saksi sa regalo ko sa kanila. Gagawin ko, Amara, para sa hustisya mo at para sa sining na ipinagkait nila sa'yo, pangako ni Mateo. Bago umalis si Amara, nakatanggap siya ng isang text mula kay Clarice. Mare, nasaan ka? Pinuntahan kita sa bahay, pero wala ka raw, sabi ni Tita Pilar. Pinapasukat na ni Gabriel ang suit ni Nico para sa Sabado. Sabay na tayo mag-lunch bukas, ha? May surprise ako sa'yo. Tumingin si Amara sa screen ng kaniyang cellphone. Surprise? Alam ko na ang sorpresa mo, Clarice. Alam ko na ang tungkol sa bata. At alam ko na kung paano kita tatapusin. Pagbalik ni Amara sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Pilar sa may hagdanan. Ang matanda ay may dalang isang maliit na box. Narito ang kwintas na isusuot mo sa Sabado, sabi ng matanda, nang may halong pandidiri. Ipinahiram ko lang iyan sa'yo para hindi ka magmukhang pulubi sa harap ng mga bisita. Huwag mong iwawala dahil mas mahal pa iyan sa buhay mo. Kinuha ni Amara ang box at ngumiti ng tipid. Salamat, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging shining moment ko ang gabing iyon. Hinding-hindi niyo makakalimutan ang kinang na ipapakita ko. Pumasok si Amara sa kaniyang kwarto at tiningnan ang kwintas. Isa itong antigong ginto na may mga diamante, ang simbolo ng lahat ng yaman na ninakaw sa kanya. Inilapag niya ito sa tabi ng teddy bear. Sa dilim ng gabi, kinuha ni Amara ang kaniyang sketchpad at isinulat ang isang pangalan. Nico. Iyon ang tanging takot niya. Paano tatanggapin ng kaniyang anak ang katotohanan tungkol sa kaniyang ama? Ngunit alam ni Amara, mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Patawarin mo ako, Nico, bulong niya sa hangin. Pero kailangan itong gawin ng nanay para hindi ka lumaking tulad nila. Ang bagyo ay papalapit na at si Amara ang nasa gitna nito, kalmado, handa at determinado. Sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Para kay Amara, ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Isang hapon, habang naghahanda si Amara ng merienda para sa mga panauhin ni Doña Pilar, mga piling kaibigan nito mula sa high society ng Manila. Narinig niya ang tawanan mula sa garden. Pilar, napakaswerte mo talaga sa manugang mo. Napakasipag at tila walang reklamo sa buhay, sabi ng isang ginang habang humihigop ng tsaa. Ngumisi si Doña Pilar, ang kaniyang boses ay puno ng panggugulat. Swerte? Naku, baka ang sabihin mo ay swerte siya sa amin. Isang hamak na pintor lang yan na walang pangalan ng mapunta sa anak ko. Kung hindi namin siya pinatira dito, baka nagbebenta na lang iyan ng mga uling sa Laguna.
pinapakain ko, pinapabihisan. Natural lang na magsilbi siya. Pero balita ko, siya ang tumulong kay Gabriel noong magkaproblema ang kumpanya niyo noon, di ba? Tanong ng isa pang bisita. Tumawa ng malakas si Doña Pilar. Iyon ba? Isang maliit na halaga lang iyon na pinalaki lang ng kwento. Ang totoo, ang pamilya ko ang bumuhay sa kumpanyang ito, si Amara. Siya ang martir na pwedeng utusan sa lahat ng bagay ng walang bayad. At sa Sabado, sa party, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis pumirma sa kahit anong iutos ko. Sa likod ng pinto ng kusina, nakikinig si Amara. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa kaniyang palad. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kusina. Si Luning, ang matandang katulong na 18 taon na sa pamilya, ay nakatitig sa kanya ng may halong habag. Ma'am Amara, bulong ni Luning. Ayos lang ako, Luning. Sanay na ako, pait na sagot ni Amara. Hindi po, ma'am. Hindi na po ito tama, sabi ni Luning. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Mabait po kayo sa akin. Noong nagkasakit ang anak ko, kayo ang nagbigay ng pera nang hindi alam ni Doña Pilar. At ngayon, hindi ko na kayang sikmurain ang balak nila sa inyo. Lumingon si Amara. Anong ibig mong sabihin? Maingat na tiningnan ni Luning ang paligid bago hinila si Amara sa isang sulok ng pantry. Bago mamatay ang matandang sir, ang ama ni Gabriel, may iniwan siyang papeles sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw sa inyo kapag dumating ang araw na itataboy na kayo ng mag-ina niya. Alam ng matandang sir ang lahat ng sakripisyo niyo. May kinuha si Luning mula sa ilalim ng kaniyang uniforme. Isang luma at kupas na envelope. Itininago ko po ito sa loob ng unan ko, sa loob ng maraming taon. Takot po ako kay Doña Pilar dahil ang anak ko ay nagtatrabaho rin sa kumpanya. Pero narinig ko po sila kagabi. Plano nilang tanggalin ang anak ko at ang iba pang mga matatandang empleyado pagkatapos niyo pumirma sa mga papeles sa Sabado. Gagamitin nila kayong scapegoat sa mga utang ng kumpanya. Binuksan ni Amara ang envelope ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob nito ay isang dokumento, isang deed of assignment and share agreement. Nakasaad doon na bilang kapalit ng perang ibinigay ni Amara noong nagsisimula ang kumpanya, binibigyan siya ng ama ni Gabriel ng 30%, 30% ng kabuuang shares ng kumpanya. At ang dokumentong ito ay pirmado ng isang notaryo publiko at may selyo. Hindi lang siya asawa. Siya ay isang major shareholder, isang katotohanang itinago sa kaniya ni Gabriel at Doña Pilar sa loob ng 17 taon para manatili siyang sunod-sunuran. Ma'am, may isa pa po, dagdag ni Luning. Ang boses ay halos pabulong na lang. Si Doña Pilar, akala niyo po ba ay dialysis lang ang ginagawa niya sa ospital? May malaki po siyang utang sa pagsusugal sa mga kasino sa labas ng bansa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang makuha ang lupa niyo sa Laguna. Pambayad po iyon sa mga utang ni Doña Pilar na hindi alam ni Gabriel. Napatulala si Amara, ang buong pamilyang ito ay isang malaking kasinungalingan. Si Gabriel ay nagtataksil at nagnanakaw sa kumpanya para kay Clarice, habang ang kaniyang ina ay sinusunog ang kayamanan ng pamilya sa sugal. At siya ang martir na asawa. Ang nakaplano nilang magbayad ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Luning, bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon? Tanong ni Amara. Dahil pagod na po akong makakita ng mabuting tao na tinatapakan, ma'am. At dahil gusto ko pong makitang lumalaban kayo, sagot ni Luning. May luha sa kaniyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Testigo niyo po ako. Itatago ko po ang mga original na dokumento hanggang sa oras na kailanganin niyo. Yumakap si Amara kay Luning. Salamat, Luning. Hinding-hindi ko makakalimutan ang katapatan mo. Pangako, hindi lang ako ang ililigtas ko. Ililigtas ko rin kayo ng anak mo mula sa mga taong ito. Nang bumalik si Amara sa garden para ilatag ang merienda, ang kaniyang kilos ay nanatiling banayad, ngunit ang kaniyang puso ay punong-puno ng bagong lakas. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Doña Pilar. Salamat, Amara. Buti naman at natapos ka na, sabi ng matanda, nang hindi man lang tumitingin sa kaniya. Walang anuman, Mama, tugon ni Amara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Pilar. Sana ay masiyahan kayo sa merienda. Sulitin niyo po ang bawat higop, dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makatikim kayo ng ganitong karangyaan sa bahay na ito. Napatigil si Doña Pilar sa paghigop.
Kumunot ang kaniyang noo. Anong sabi mo? Ngumiti si Amara, isang ngiting hindi nakakarating sa mga mata. Sabi ko po, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Bagay na bagay para sa inyong mga reyna. Tumalikod si Amara at naglakad palayo. Sa kaniyang isip, ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na. Mayroon siyang 30% shares. Mayroon siyang ebidensya ng pagnanakaw ni Gabriel. Mayroon siyang ebidensya ng sugal ni Doña Pilar. At mayroon siyang spy camera na nakatago na ngayon sa loob ng teddy bear. Ang kailangan na lang niya ay ang huling piraso. Ang katotohanan tungkol sa bata sa sinapupunan ni Clarice. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, hindi inaasahang dumating si Clarice sa mansyon. Bitbit niya ang isang maliit na bag ng regalo, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang ningning sa kaniyang mga mata at ang malapad na ngiti sa kaniyang mga labi. Gabriel? Mare? Mayroon akong napakagandang balita, tili ni Clarice pagkapasok pa lang sa pinto. Naroon din si Doña Pilar na tila alam na ang mangyayari. Lumabas si Gabriel mula sa kaniyang opisina. Bakas ang pagtataka sa mukha. Anong balita, Clarice? Bakit gabi na ay napasugod ka? Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang isang maliit na sobre mula sa kaniyang bag at iniabot kay Gabriel. Tingnan mo ito, love. Gabriel. Binuksan ni Gabriel ang sobre. Kinuha niya ang isang itim at puting larawan, isang sonogram. Nananlaki ang kaniyang mga mata at dahan-dahang nangilid ang luha. Clarice, totoo ba ito? Magiging tatay na ulit ako? Yes, Gabriel. 2 buwan na. Isang himala, 'di ba? Sagot ni Clarice habang tumitingin nang may halong panunuya kay Amara. Napakagandang balita, sigaw ni Doña Pilar. Tumayo ito at niyakap si Clarice. Sa wakas, madadagdagan na ang mga Villanueva. Isang biyaya ito para sa ating pamilya. Pinanood ni Amara ang eksenang iyon mula sa gilid. Ang kaniyang asawa ay umiyak sa tuwa, habang yakap ang kaniyang kumpare at kaibigan. Ang kaniyang biyenan ay tila nakahanap ng bagong paborito. Para silang isang pamilyang kumpleto, at si Amara ay isa lamang dekorasyon sa background. Ngunit sa halip na masaktan, isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa dibdib ni Amara. Isang pakiramdam na gusto niyang tumawa ng malakas. Mare, hindi ka ba masaya para sa akin? Tanong ni Clarice, ang boses ay puno ng kaplastikan. Alam ko namang matagal na nating hinihiling na magkaroon ng kalaro si Nico. Ngumiti si Amara, isang ngiting punong-puno ng misteryo. Siyempre, Clarice, isang malaking himala nga ang balitang iyan. Sino ba naman ang hindi magugulat? Nang gabing iyon, matapos ang selebrasyon, hindi makatulog si Gabriel sa sobrang katuwaan. Amara, isipin mo yun. May kapatid na si Nico. Akala ko ay hindi na ako magkakaroon ng anak muli. Bakit mo naman naisip yon, Gabriel? Tanong ni Amara habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Wala lang. Alam mo naman, tumatanda na tayo, iwas na sagot ni Gabriel bago ito pumasok sa banyo. Nang marinig ni Amara ang pagsasara ng pinto ng banyo, mabilis siyang nagtungo sa ilalim ng kanilang kama. Mayroon doon na isang maliit na safe na tanging siya lang ang nakakaalam ng code. Dahil siya ang naglinis nito noong nakaraang buwan. Inilabas niya ang isang asul na medical folder na kinuha niya sa kotse ni Gabriel noong 1 linggo. Binuksan niya ang record mula sa isang fertility clinic sa Makati. 1 taon na ang nakakalipas, lihim na nagpa-check up si Gabriel dahil nagtataka siya kung bakit hindi na sila muling nagkakaanak ni Amara. Ang resulta ng semen analysis at ang diagnosis ng doktor ay malinaw. Azoospermia. Dahil sa isang komplikasyon mula sa gamot na iniinom ni Gabriel para sa kaniyang buhok at blood pressure. Sa madaling salita, si Gabriel ay baog. Ang tsansa na makabuo siya ng anak sa natural na paraan ay halos 0% sa loob ng nakalipas na 12 buwan. Tiningnan muli ni Amara ang sonogram na iniwan ni Clarice sa ibabaw ng dresser. 2 buwan na ang bata. Isang himala nga, Clarice, bulong ni Amara. Dahil kung baog ang asawa ko, kaninong himala ang dinadala mo sa sinapupunan mo? Naalala ni Amara ang mga mensahe sa lihim na cellphone. May isang pangalan na laging binabanggit ni Clarice sa kaniyang mga business trip. Isang lalaking nagngangalang Marco, na isa ring investor sa kumpanya. Naisip ni Amara, ginagamit ni Clarice ang bata para tuluyang masolo si Gabriel at ang kumpanya, at si Gabriel sa kaniyang sobrang pagkauhaw
sa isang bagong tagapagmana at sa kaniyang pagkaarugante, ay handang maniwala sa isang kasinungalingan. Kinuha ni Amara ang kaniyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang medical report ni Gabriel. Pinagsama-sama niya ito sa isang folder kasama ang mga litrato ni na Clarice at Marco na nakuha niya mula sa social media stalkings niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, hinarap ni Amara si Gabriel. Gabriel, naisip ko, dahil buntis si Clarice at malapit na ang anniversary natin, bakit hindi natin siya isama sa main stage sa Sabado? Gusto ko, sabay-sabay nating i-announce ang himala na ito sa harap ng lahat ng partners natin para malaman nila kung gaano ka-productive na leader mungkahi ni Amara. Nagliwanag ang mukha ni Gabriel. Talaga, Amara? Papayag ka? Napakabait mo talagang asawa. Sige, gagawin natin yan. Isang double celebration. Oo, Gabriel. Double celebration, sagot ni Amara habang tinitingnan si Doña Pilar na nakangiti rin. Isang selebrasyon para sa iyong bagong anak at isang selebrasyon para sa katotohanang matagal niyo nang itinago. Bago umalis si Gabriel, hinalikan niya si Amara sa pisngi. Salamat, mahal. Sa Sabado, sisiguraduhin kong magiging proud ka sa akin. Siyempre, Gabriel, magiging proud ako dahil sa gabing iyon, makikita ng lahat kung anong klaseng lalaki ka talaga. Bulong ni Amara habang pinapanood ang pag-alis ng asawa. Pag-alis ni Gabriel, tinawagan ni Amara si Mateo. Mateo, kailangan ko ng isang pabor. May kilala ka bang marunong mag-edit ng video na parang live feed? Gusto ko, sa gitna ng presentation ko sa Sabado, biglang mag-glitch ang screen at lumabas ang medical records na ito. At paki-confirm kung nasaan si Marco sa gabi ng Sabado. Gusto ko, nandoon din siya. Nakahanda na ang lahat, Amara. Ang livestream link ay nakaset na sa official page ng Villanueva Events. Sa oras na mag-umpisa ka, wala na silang kawala, sagot ni Mateo. Ibinaba ni Amara ang telepono at tumingin sa salamin. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Wala na ang takot, wala na ang luha. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang makitang muli ang liwanag. Clarice, Gabriel, akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat, sabi ni Amara sa kaniyang sarili. Pero hindi niyo alam, ang pinakamalaking patibong ay ang mismong kasinungalingang itinanim niyo. 3 araw bago ang malaking gabi, ang mansyon ng mga Villanueva ay tila isang pugad ng mga abalang bubuyog. Ang mga caterer, decorator at event coordinators ay pabalik-balik. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na ito, si Amara ay tila isang multo, tahimik, mapagmatsyag at dahan-dahang kumikilos sa dilim. Sa isang maliit at tago na law office sa Makati, hinarap ni Amara si Atay Elena, isang matapang na abogada na dati ay kliyente ng kumpanya ni Gabriel, ngunit lihim na humanga sa talino ni Amara. Ang mga dokumentong ibinigay sa iyo ni Luning ay legit, Amara, paninigurado ni Attorney Elena, habang binabasa ang share agreement. Ang 30% shares na ito ay sapat na para pigilan ang anumang balak ni Gabriel na ibenta ang assets ng kumpanya o gamitin ang lupa mo sa Laguna bilang collateral ng walang pahintulot mo. At tungkol naman sa Project Emerald, isa itong malinaw na kaso ng financial fraud. Kung pipirma ka doon, lulubog ka sa utang, pero kung gagamitin natin ito laban sa kanila, sila ang makukulong. Hindi ko lang sila gustong ipakulong, Elena, malamig na sabi ni Amara. Gusto ko silang mawalan ng lahat ng bagay na mas mahalaga sa kanila kaysa sa akin. Ang kanilang dangal, ang kanilang pera, at ang kanilang kapangyarihan. Nakahanda na ang petition for temporary restraining order. Sa sandaling lumabas ang katotohanan sa Sabado, ihahain natin ito para ma-freeze ang lahat ng accounts ni Gabriel, tugon ng abogada. Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Amara sa studio ni Mateo. Doon, sa gitna ng mga canvas, ay ang kaniyang huling obra. Ang painting ng teddy bear ay tapos na. Ngunit hindi lang ito basta pintura sa canvas. Nilagyan niya ito ng mga QR codes na nakatago sa sining. Mga code na kapag na-scan ay magdadala sa mga tao sa isang digital folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Amara, ang ganda at ang sakit tingnan, bulong ni Mateo habang nakatitig sa painting. Ang teddy bear sa canvas ay tila umiiyak ng itim na luha, habang ang likod nito ay nakabukas at naglalabas ng mga gintong barya na may bahid ng dugo. Ito ang mukha ng 17 taon ko, Mateo, sabi ni Amara.
Nakumpleto mo na ba ang kailangan ko? Itinuro ni Mateo ang kaniyang laptop. Lahat ng files mula sa spy camera sa loob ng teddy bear ay nakasync na sa livestream server. Sa Sabado, kapag binuksan mo ang mikropono sa stage, mag-uumpisa ang broadcast sa lahat ng social media accounts ng Villanueva Events. Ginamit ko ang access ni Luning para i-bypass ang security nila. Kahit patayin pa nila ang kuryente sa hotel, ang livestream ay magpapatuloy gamit ang mobile data. Salamat Mateo, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Wala kang utang na loob sa akin, Amara. Ang sining mo ang nagligtas sa akin noon. Ngayon, hayaan mong ang sining mo ang magligtas sa'yo. Nang makauwi si Amara sa mansyon, sinalubong siya ni Gabriel sa kanilang kwarto. Nakalatag sa kama ang isang lumang bestida, isang simpleng kulay asul na damit na isinuot ni Amara noong ika-10 anniversary nila. Amara, mahal, naisip ko lang. Simula ni Gabriel habang kunwari ay inaayos ang kaniyang cufflinks. Masyadong malaki na ang nag-astos natin sa party. Alam mo naman ang sitwasyon ng kumpanya ngayon. Kailangang magtipid. Siguro, mas mabuting isuot mo na lang itong lumang damit mo sa Sabado. Bagay naman sa'yo ito at mukha kang tradisyonal na asawa. Mas magugustuhan iyon ng mga investors. Makikita nilang hindi tayo gastador. Tumingin si Amara sa lumang damit. Alam niya ang laro ni Gabriel. Gusto siyang magmukhang matanda, losyang, at hindi kagalang-galang sa harap ng mga bisita. Para kapag ipinakilala na nito si Clarice na nakasuot ng mamahaling red gown, ang lahat ay magsasabi na tama lang na palitan ng asawa niya. Gusto siyang gawing public hiya ni Gabriel nang hindi niya nalalaman. Siyempre Gabriel, kung iyan ang gusto mo, susunod ako, sagot ni Amara nang may kakaibang ngiti. Gusto ko ngang maging tradisyonal na asawa sa gabing iyon. Yung tipong hinding-hindi makakalimutan ng mga tao. Napakabait mo talaga, Amara. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kita maiwan-iwan, sabi ni Gabriel, sabay halik sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang boses ay puno ng panlilinlang, hindi alam na ang bawat salita niya ay naririnig at nare-record na ng spy camera sa loob ng teddy bear na nasa tabi lang nila. Pagpasok ni Gabriel sa banyo, kinuha ni Amara ang lumang damit. Hinaplos niya ang tela. Gusto mo akong magmukhang kawawa, Gabriel? Sige, pero hindi mo alam. Ang suot ko sa Sabado ay hindi lang basta tela. Ito ang magiging baluti ko sa huling laban natin. Kinuha ni Amara ang kaniyang sewing kit. Sinimulan niyang tahiin ang mga lihim na bulsa sa loob ng damit. Mga bulsa para sa kaniyang mga ebidensya at para sa kaniyang huling baraha. Sa labas, ang langit ng Manila ay nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ngunit para kay Amara, ang ulan ay malinis. Ito ang maghuhugas sa lahat ng dumi na itinambak sa kaniya sa loob ng halos 2 dekada. Kinabukasan, habang nag-aayos ng gamit, tinawagan ni Amara si Luning. Luning, nakahanda na ba ang anak mo? Opo, Ma'am Amara. Nakatago na po siya sa labas ng hotel sa Sabado kasama ang mga original na dokumento. Sa oras na mag-umpisa ang gulo, papasok siya para ibigay ang mga papeles sa mga press na imbitado ni Mateo. Mabuti. Mag-ingat kayo, Luning. Malapit na tayong makalaya. Ibinaba ni Amara ang telepono at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay wala ng bakas ng pagiging martir. Ang mga mata niya ay matalim na parang agila at ang kaniyang tindig ay matuwid na parang isang reyna na handang bawiin ang kaniyang kaharian. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang tanging hinihintay na lang ay ang pag-akyat ng bida sa entablado para ibagsak ang huling kurtina. Isang araw bago ang malaking pagtitipon, ang mansyon ng mga Villanueva ay tila naging isang impyerno ng paghahanda. Ngunit sa gitna ng mga nagliliparang utos ni Doña Pilar at ng abalang pag-aayos ni Gabriel, may isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid. Si Nico, ang 16 na taong gulang na anak ni na Amara at Gabriel, ay hindi na ang batang madaling mapaniwala sa mga kwentong pambata. Sa kaniyang edad, ang pagiging sensitibo ay kaniyang kalakasan at kahinaan. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin niya ang unti-unting paglamig ng kaniyang ina at ang biglang pagiging masayahin ng kaniyang ama tuwing naririyan si Tita Clarice. Tanghali noon nang magpunta si Nico sa library para hanapin ang kaniyang lumang libro sa kasaysayan. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang mga boses mula sa loob.
ang kaniyang ama at si Clarice. Gabriel, siguraduhin mo lang na pipirma siya bukas. Ang boses ni Clarice ay tila may halong panggigipit. Hindi na makapaghintay ang bangko at ang tungkol sa atin. Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang tungkol sa baby? Huwag kang magmadali, Clarice, sagot ni Gabriel. Ang boses ay seryoso. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa Project Emerald, wala na siyang magagawa. Ipapaliwanag ko sa kanya na kailangan nating maghiwalay para sa ikabubuti ng kumpanya. At ikaw ang ilalabas ko bilang bagong mukha ng Villanueva Events. Paano si Nico? Baka magalit ang bata. Magagalit siya sa simula, pero kapag nakita niya ang karangyaan na ibibigay natin sa kanya, makakalimutan din niya ang nanay niya. Alam mo naman si Nico, madaling makuha sa mga mamahaling gamit. Nanigas si Nico sa kinatatayuan niya. Ang kaniyang ama, ang kaniyang bayani, ay balak palitan ang kaniyang ina. At ang tingin nito sa kanya ay isang batang mukhang pera. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kaniyang dibdib. Sa kaniyang galit, hindi niya sinasadyang masagi ang isang pasong nakalagay sa gilid ng pinto. Klang! Mabilis na bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Gabriel. Bakas ang pagkagulat sa mukha. Nico? Kanina ka pa ba riyan? Tumingin si Nico sa kaniyang ama nang may halong puot at pagkabigo. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa garden, kung saan naroon ang kaniyang ina na tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Nay! Boses ni Nico na halos mapatid dahil sa pag-iyak. Agad na binitiwan ni Amara ang kaniyang ginagawa. Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Nico, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Nay, bakit parang si Tita Clarice na ang asawa ni Papa? Tanong ni Nico sa gitna ng mga hikbi. Narinig ko sila sa library. Balak nilang palitan ka. Balak nilang agawin pati ang lupa natin sa Laguna. Napahinto ang mundo ni Amara. Iyon ang tanging bagay na hindi niya gustong mangyari. Ang masaktan ang kaniyang anak. Ngunit alam niyang hindi na niya maaaring itago ang katotohanan. Dahan-dahan niyang iniharap si Nico sa kanya, pinunasan ang mga luha nito at tiningnan ito sa mga mata. Nico, makinig ka sa nanay, mahinahong sabi ni Amara. Dati laging iniisip ng nanay na ang pananahimik ay pagpapakita ng pagmamahal. Akala ko, kapag nagtitiis ako, mananatiling buo ang pamilya natin. Pero mali ako. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay parang bahay na itinayo sa buhangin. Madaling gumuho. Nay, aalis na ba tayo? Ayoko na dito, sabi ni Nico. Hindi tayo basta-basta aalis, Nico, tugon ni Amara. Ang kaniyang tinig ay puno ng determinasyon. Bukas, sa anniversary party, kukunin natin ang lahat ng kinuha sa atin, pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong maging matapang ka. Kaya mo bang manatili sa tabi ko kahit anong mangyari? Tumingin si Nico sa kaniyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy sa mga mata nito, isang apoy na hindi niya nakita sa loob ng 17 taon. Tumango siya. Gagawin ko po, Nay. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Kinagabihan, bago ang malaking gabi, isang huling pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Gabriel at Amara sa loob ng kanilang kwarto. Amara, nakahanda na ba ang isusuot mo bukas? Tanong ni Gabriel habang nagbabasa ng dyaryo. Tila walang kamalay-malay sa bagyong parating. Handang-handa na, Gabriel, sagot ni Amara habang maingat na inililigpit ang kaniyang blue dress na isusuot niya raw. Siguradong magugulat ang lahat sa presentation ko. Mabuti naman, at tandaan mo, pagkatapos kong magsalita, aakyat ka sa stage para pirmahan ang Project Emerald Papers. Huwag mong kakalimutan ang pluma na binili ko para sa'yo. Hinding-hindi ko makakalimutan, Gabriel, bulong ni Amara habang nakatingin sa teddy bear na nasa sulok ng kwarto. Ang spy camera nito ay nakatutok sa kanya. Tila isang saksi na handang maglahad ng lahat. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati ay punong-puno ng mga bituin, mga politiko, at mga higante sa mundo ng negosyo. Lahat ay nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng kagalakan. Si Gabriel ay tila isang haring naglalakad sa gitna ng kaniyang mga tauhan. Kasunod si Clarice na lalong nagmukhang reyna sa kaniyang hapit na red gown. Sa kabilang banda, si Amara ay pumasok ng tahimik, kasama si Nico na nakahawak sa kaniyang braso. Nang makita ni Doña Pilar si Amara,
na nakasuot ng lumang blue dress. Napangisi ito. Buti naman at sumunod ka sa utos ng asawa mo. Mukha kang disente, pero halatang luma na. Salamat po, Mama, sagot ni Amara nang may kakaibang kinang sa mga mata. Dahil ang gabing ito ay tungkol sa nakaraan na dapat nang tapusin. Nagsimula ang programa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng MC ay tila musika ng kamatayan para sa mga Villanueva. Ngunit sila ay abala sa pakikipagplastikan sa mga bisita. And now, for the highlight of our evening, sigaw ng MC. Let us welcome the CEO of Villanueva Events, Mr. Gabriel Villanueva, and his lovely wife, Mrs. Amara Villanueva, for their 17th anniversary toast. Umakyat si Gabriel sa entablado, puno ng kumpiyansa. Inalalayan niya si Amara na tila isang maamong tupa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gabriel, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Anong nangyayari? Lights! Sound system! Sigaw ni Gabriel sa madilim na entablado. Pagkalipas ng ilang segundo, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagbukas. Ngunit hindi ang mga litrato ng kanilang kasal ang lumabas. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ang boses ni Gabriel mula sa spy camera sa loob ng teddy bear ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at nakakakilabot. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa Project Emerald, wala na siyang magagawa, madaling makuha sa mga mamahaling gamit si Nico. Kasunod nito ang boses ni Clarice. Kailan mo ba siya palalayasin? Sabi ni Tita Pilar, pirma na lang niya ang kulang para makuha natin ang lupa sa Laguna. Nanigas si Gabriel sa gitna ng entablado. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naglabas na ng kani-kanilang mga cellphone para i-record ang nangyayari. Ang live stream link na inihanda ni Mateo ay nagsimula ng maging viral sa social media. Si Amara na nakatayo sa tabi ni Gabriel ay dahan-dahang kinuha ang mikropono. Ang kaniyang boses ay matatag, malamig at punong-puno ng awtoridad. Welcome sa aming 17th anniversary, simula ni Amara habang nakatingin sa libu-libong tao. Ang gabing ito ay hindi para sa aming pag-ibig. Ang gabing ito ay para sa katotohanan. Tumingin siya kay Gabriel na tila isang basang sisiw na hindi makagalaw. Gabriel, gusto mo ng pirma ko? Heto ang pirma ko. Kinuha ni Amara ang kaniyang Project Emerald papers at pinunit ito sa harap ng lahat. Pero bago tayo matapos, may isa pa akong gustong ipakita, dagdag ni Amara. Sa screen, lumabas ang isang medical document, ang fertility report ni Gabriel na nagsasabing siya ay baog. Kasunod nito ang isang video ni Clarice na kahalikan ang isang lalaking nagngangalang Marco sa loob ng isang hotel. Clarice, tawag ni Amara sa kaibigang nanginginig na ngayon sa ibaba ng stage. Salamat sa regalong himala mo, pero mukhang nagkamali ka ng pinag-alayan dahil ang asawa ko ay hinding-hindi magkakaroon ng anak sa'yo. Isang malakas na singhap ang narinig sa buong ballroom. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na tsunami na tumama sa pamilya Villanueva. Cliffhanger, sa gitna ng kaguluhan, biglang tumakbo si Doña Pilar patungo sa entablado, handang saktan si Amara, ngunit isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Huwag mong hahawakan ng nanay ko, sigaw ni Nico habang humaharang sa harap ng kaniyang ina. Sa gitna ng nakakabinging bulungan at ang kislap ng mga kamera mula sa mga cellphone ng mga bisita, ang entablado ng ballroom ay naging isang arena ng paghuhukom. Si Doña Pilar, na nanginginig sa galit at kahihiyan, ay pilit na gustong makalapit kay Amara. Ngunit ang matigas na tindig ni Nico ay parang isang pader na hindi niya matibag. Nico, umalis ka dyan! Wala kang alam sa ginagawa ng nanay mo. Sinisira niya ang pamilya natin. Sigaw ni Doña Pilar. Ang kaniyang mukha ay kulay lila na sa tindi ng alta presyon. Hindi ang nanay ang sumira sa pamilya natin, Lola, malamig na sagot ni Nico. Ang kaniyang tinig ay hindi na sa isang bata, kundi sa isang lalaking nahanap na ang kaniyang paninindigan. Kayo ang sumira sa amin. Kayo, si Papa, at ang babaeng iyan. Itinuro niya si Clarice na ngayon ay nakasalampak sa sahig. Umiiyak at pilit na tinatakpan ang kaniyang mukha mula sa mga kamera. Humarap si Amara kay Gabriel. Ang kaniyang asawa ay mukhang isang bangkay na naglalakad, putla, pawisan, at ang mga mata ay bakas ang matinding pagkatalo. Amara, bakit mo ginawa ito?
Nauutal na tanong ni Gabriel. Pag-usapan natin ito ng pribado. Sinisira mo ang kumpanya. Sinisira mo ang reputasyon ko. Reputasyon? Bahagyang tumawa si Amara, isang tawang puno ng pait. Iyan lang ba ang mahalaga sa iyo, Gabriel? Ang pangalan mo? 17 taon kong ibinigay ang buhay ko para protektahan ang pangalang iyan. Ibinenta ko ang mga pangarap ko, ang sining ko, pati ang dangal ko para lang magtagumpay ka. Pero ang reputasyon na sinasabi mo ay itinayo mo sa mga kasinungalingan at pagnanakaw. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihang nakabarong kasama si Attorney Elena at si Miguel, ang anak ni Luning. May dala silang mga folder at dokumento na agad nilang ipinamahagi sa mga miyembro ng press na naroon. Hindi lang ito tungkol sa pangangaliwa niyo ni Clarice, pagpapatuloy ni Amara, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong speaker system. Heto ang mga ebidensya ng Project Emerald, isang scheme para dayain ang mga investors at nakawin ang huling pamana ng mga magulang ko. At heto ang pinakamahalaga, itinaas ni Amara ang original na deed of assignment na ibinigay sa kanya ni Luning. Ayon sa dokumentong ito na pirmado ng ama ni Gabriel bago siya mamatay, nagmamay-ari ako ng 30%, 30% ng Villanueva Events. Bilang major shareholder, ginagamit ko ang aking kapangyarihan para ipatigil ang lahat ng operasyon ng kumpanya simula sa gabing ito hanggang sa matapos ang forensic audit. Napahawak si Gabriel sa gilid ng podium para hindi matumba. Hindi! Hindi totoo iyan! Fake ang dokumentong iyan! Legit ang lahat, Gabriel, sabat ni Attorney Elena habang umaakyat sa stage. Naihain na rin namin ang temporary restraining order sa korte. Bukas na bukas din, ang lahat ng personal at corporate accounts mo ay naka-freeze. At tungkol naman kay Doña Pilar, tiningnan ni Attorney Elena ang matanda. Mayroon din kaming ebidensya ng inyong mga illegal transactions sa mga offshore casinos gamit ang pondo ng kumpanya. Ang mga warrants ay kasalukuyan ng inihahanda. Sa ibaba ng stage, si Clarice ay pilit na tumayo at naggagalaiti. Wala kayong ebidensya at ang baby na ito, anak ito ni Gabriel. Amara, naiinggit ka lang dahil hindi mo siya mabigyan ng isa pang anak. Lumingon si Amara sa kaniyang dating kaibigan. Ang habag na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang malalim na kawalan. Clarice, huwag mo nang gamitin ang bata. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Marco. Alam ko na hindi kay Gabriel ang dinadala mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako tulad mo. Hindi ko idadamay ang bata sa dumi ng ginawa niyo. Pero mula sa gabing ito, huwag mo nang asahan na may makukuha kang kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito. Dahil ang kabit pera na hinabol mo ay wala na. Biglang pumasok sa eksena ang mga security ng hotel, kasama ang ilang mga pulis na tinawagan ni Mateo. Mr. Gabriel Villanueva, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa ilang katanungan tungkol sa financial fraud, sabi ng opisyal. Ang ballroom na dati ay lugar ng karangyaan ay naging eksena ng isang aresto. Pinanood ng lahat ang pagposas, hindi man pisikal, kundi ang paggapos ng batas sa dating makapangyarihang Gabriel Villanueva. Nilapitan ni Amara si Doña Pilar na ngayon ay nakaupo na sa isang silya. Tila biglang tumanda ng 10 taon. Mama, tawag ni Amara. Sabi niyo noon, mas mahal pa ang kwintas na ito kaysa sa buhay ko. Dahan-dahang tinanggal ni Amara ang diamanteng kwintas na ipinahiram sa kanya at inilapag ito sa mesa sa harap ng matanda. Heto na po. Isangla nyo o ibenta nyo para pambayad sa mga abogado nyo. Dahil ito na ang huling bagay na makukuha niyo mula sa akin. Humarap si Amara kay Nico at inabot ang kaniyang kamay. Tara na anak, uwi na tayo. Nay, saan tayo pupunta? Sa Laguna? Tanong ni Nico habang naglalakad sila palabas ng ballroom, hindi lumingon sa mga taong pilit silang kinukuhanan ng larawan. Sa Laguna, sa bahay ni lolo mo, sagot ni Amara. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi sa unang pagkakataon. Doon tayo magsisimulang muli, magpipinta ang nanay at mag-aaral ka. Wala nang kasinungalingan, Nico, wala na. Nang lumabas sila ng hotel, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Naroon si Mateo, nakasandal sa kaniyang sasakyan, naghihintay. Tapos na, Amara, tanong ni Mateo. Hindi, Mateo, sagot ni Amara habang nakatingin sa malayo. Ngayon palang mag-uumpisa ang tunay kong buhay.
Ibinaba ni Amara ang kaniyang paningin sa kaniyang asul na damit. May mantsa ito ng luha, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang kulay na naisuot niya. Ang 17th anniversary ay hindi naging libing ng kaniyang pagkatao. Ito ay naging pagkabuhay ng kaniyang kalayaan. Ang mga linggong sumunod sa gabi ng katotohanan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Villanueva events ay naging laman ng bawat pahayagan at social media. Ngunit sa gitna ng ingay ng mundo, natagpuan ni Amara ang isang pambihirang katahimikan sa loob ng kaniyang lumang tahanan sa Laguna. Sa isang malamig na silid sa loob ng isang hearing room sa Makati, huling hinarap ni Amara si Gabriel. Wala na ang makintab na suit ng kaniyang asawa. Suot na nito ang dilaw na uniforme ng isang detainee. Ang kaniyang mga mata ay lubog, at ang kaniyang buong pagkatao ay tila isang gusaling gumuho na hindi na muling maitatayo. "Pirmahan mo na ito, Gabriel," mahinahong sabi ni Amara, habang inilalapag ang petition for annulment at ang kasunduan sa dibisyon ng ari-arian. "Kinuha ko lang ang nararapat sa akin, ang shares ko, ang lupa ko, at ang kalayaan ko. Ang natitira sa kumpanya ay mapupunta sa pagbabayad ng mga utang mo at sa mga benepisyo ng mga empleyadong binalak mong tanggalin." Kinuha ni Gabriel ang pluma ng may nanginginig na kamay. "Amara, wala na ba talaga? Pagkatapos ng 17 taon, patawarin mo ako, nabulag ako, akala mo ay mananatili akong anino mo habang buhay," putol ni Amara. "Hindi ang pagtataksil mo ang pinakamasakit, Gabriel. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang tinangka mong agawin ang huling piraso ng aking pagkatao. Ang patawarin ka ay hindi nangangahulugang babalik ako. Ang pagpapatawad ay ang pagputol ko sa huling kadena na nag-uugnay sa atin, para hindi na ako muling lumingon sa dilim." Pinirmahan ni Gabriel ang mga papeles. Sa bawat hagod ng pluma, ang 17 taon ng kanilang kasal ay tuluyan ng natapos. Samantala, si Clarice ay naiwan sa isang madilim na sulok ng kaniyang buhay. Matapos mabulgar ang katotohanan tungkol sa kaniyang anak, iniwan siya ni Marco, ang tunay na ama ng bata, na mayroon na palang ibang pamilya. Walang pera, walang kaibigan, at may bahid ng kahihiyan ang kaniyang pangalan. Napilitan siyang bumalik sa probinsya para magtago. Ang himalang kaniyang itinanim ay naging isang pasanin na kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Isang hapon, bago tuluyang lisanin ni Amara ang Manila, nagpunta siya sa ospital para bisitahin ang isang taong hindi niya akalaing bibigyan pa niya ng oras, si Doña Pilar. Ang matanda ay na-stroke matapos ang iskandalo, at ngayon ay bahagyang paralisado ang kalahati ng katawan. "Bakit ka narito?" garalgal na tanong ni Doña Pilar. Ang kaniyang boses ay wala na ang dating bagsik. "Gusto mo ba akong pagtawanan? Gusto mo bang makitang ganito ang sinasabi mong reyna?" Lumapit si Amara at inayos ang kumot ng kaniyang dating biyenan. "Hindi ako narito para maningil, Mama. Narito ako para sabihing nag-hire ako ng isang mahusay na caretaker para sa inyo sa loob ng 6 na buwan, gamit ang huling bahagi ng personal kong pera. Pagkatapos nyon, siniko na ang bahala sa inyo, ayon sa kung ano ang nararapat." Nagsimulang umiyak si Doña Pilar, isang iyak ng pagsisisi at matinding hiya. "Patawad, Amara. Tinuruan ko si Gabriel na maging ganito dahil ito rin ang itinuro sa akin ng mundo, na ang babae ay kailangang magtiis. Pero ikaw, mas matibay ka kaysa sa amin. Hindi po pagtitiis ang kailangan ng mundo, Mama. Respeto at katotohanan," huling sabi ni Amara bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Hindi na lumingon muli. Pagbalik niya sa Laguna, sinalubong siya ni Nico at ni Mateo. Ang dating madilim at maalikabok na bodega ay wala na. Sa tulong ni Mateo at ng mga dating kasamahan ni Amara sa sining, ang bodega ay naging isang maliwanag at malinis na art studio. Ang amoy ng pintura ay muling naging bango ng kaniyang buhay. "Nay, tapos mo na ba yung painting?" tanong ni Nico habang iniaabot ang isang basong juice sa kaniyang ina. Tumingin si Amara sa canvas na nasa gitna ng kwarto. Iyon ang painting na kaniyang sinimulan noong nasa studio pa siya ni Mateo. Ang teddy bear na rati ay may itim na luha ay binago niya. Ngayon, ang teddy bear ay nakabukas pa rin, ngunit mula sa loob nito ay hindi na mga ahas o pera ang lumalabas. Mula sa bitak ng teddy bear
ay sumusibol ang libu-libong mga puting bulaklak ng sampagita. Ang mga bulaklak ay tila lumilipad palabas ng canvas, patungo sa liwanag ng araw na tumatama sa bintana. Tinawag ko itong ang paglaya ng sampagita, nakangiting sabi ni Amara. Dahil tulad ng bulaklak na ito, kailangan muna nating dumaan sa dilim at putik para maibigay ang ating tunay na bango. Napakaganda, Amara, bulong ni Mateo habang nakatayo sa tabi niya. Handa ka na ba para sa exhibit sa susunod na buwan? Handa na ako, Mateo. Hindi para ipakita ang aking galing, kundi para ipakita sa ibang mga kababaihan na kahit gaano ka pa katagal naging anino, may kakayahan ka pa ring maging liwanag. Sa labas, ang mga puno sa Laguna ay sumasayaw sa hangin. Si Amara ay lumakad patungo sa veranda. Huminga ng malalim at pinanood ang pagsikat ng araw. Wala na ang bigat sa kaniyang dibdib. Wala na ang takot sa kaniyang mga mata. Ang 17th anniversary na inakala niyang magiging wakas niya ay naging simula ng isang walang hanggang obra maestra. Hindi na siya si Amara Villanueva, ang martir na asawa. Siya na muli si Amara Mendoza, ang pintor, ang ina, at ang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kaniyang sariling kulay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Makati ay tumatama sa malalaking salamin ng isang sikat na art gallery. Sa labas, isang malaking poster ang nakasabit. Tampok ang mukha ng isang babaeng may matapang na tingin at isang matamis na ngiti. Nakasulat sa ibaba nito ang mga salitang, Amara Mendoza, Rebirth. Isang paglalakbay ng kulay at katotohanan. Sa loob, punong-puno ng mga tao, mga kritiko ng sining, mga dating kakilala, at mga ordinaryong kababaihan na naantig sa kwento ni Amara na kumalat sa social media. Sa gitna ng gallery, nakatayo ang pinaka-inaabangang obra, ang painting ng teddy bear na nilulusutan ng mga sampagita. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bagong serye ng mga paintings, mga larawan ng mga babaeng tumatayo mula sa pagkakaluhod, mga kamay na may bahid ng pintura, at mga matang nakatingin sa malayo. Nay, ang daming tao. Sabi ko naman sa'yo, magiging blockbuster ito, sabi ni Nico habang lumalapit sa kaniyang ina. Si Nico ay isa na ngayong freshman sa college, kumukuha ng business administration. Gusto niyang matutunan kung paano patakbuhin ng tama at may integridad ang mga negosyo, malayo sa maling landas na tinahak ng kaniyang ama. Ngumiti si Amara at inayos ang kurbata ng kaniyang anak. Salamat, Nico. Hindi ko mararating ito kung hindi dahil sa suporta mo. Nay, may nagpadala ng bulaklak sa labas. Galing kay Papa, bulong ni Nico. Napatigil sandali si Amara, ngunit wala ng kirot sa kaniyang puso. Alam niyang si Gabriel ay kasalukuyan nang malaya matapos ang isang taon. Ngunit wala na itong kumpanya, wala ng yaman, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang ahente sa probinsya para mabuhay. Si Clarice naman ay balitang nahihirapan sa kaniyang buhay bilang isang single mother, matapos siyang talikuran ng lahat ng kaniyang mga naging koneksyon. Salamat sa pagsasabi, Nico, mahinahong sagot ni Amara. Hayaan mo na ang mga bulaklak doon, bahagi na sila ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang narito tayo ngayon. Lumapit si Mateo, bitbit ang isang baso ng champagne. Amara, ang sabi ng curator, sold out na ang lahat ng paintings mo sa loob lang ng isang oras. At may isang foundation para sa mga abused women na gustong makipag-partner sa'yo para sa isang art therapy program. Iyan ang pinakamagandang balitang narinig ko ngayong araw, Mateo, tugon ni Amara. Kuminang ang kaniyang mga mata. Tumitig si Mateo sa kanya, may halong paghanga at isang damdamin na matagal na niyang itinatago. Amara, isang taon na ang nakalipas. Marami nang nagbago, naisip ko. Handa ka na bang buksan ang iyong puso para sa isang bagong kulay? Tumingin si Amara sa paligid. Nakita niya ang kaniyang anak na masaya, ang kaniyang sining na kinikilala, at ang kaniyang sarili na buo at malaya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mateo, ngunit hindi bilang isang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas, kundi bilang isang babaeng marunong ng pumili. Mateo, natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nagsisimula sa pagpili ng ibang tao para mahalin ka, simula ni Amara. Ang tunay na kaligayahan ay nagsimula noong araw na pinili ko ang aking sarili. Pero, handa na akong magpinta ng bagong kwento kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Huwag nating madaliin.
Hayaan nating ang bawat hagod ng brotsa ay maging dahan-dahan at tapat. Ngumiti si Mateo at tumango. Maghihintay ako, Amara, kahit gaano pa katagal. Sa huling sandali ng gabi, bago isara ang gallery, naiwan si Amara sa harap ng kaniyang teddy bear painting. Hinaplos niya ang canvas. Naalala niya ang gabi kung kailan natuklasan niya ang lihim sa loob ng laruan. Ang sakit na iyon ang naging lason, ngunit iyon din ang naging gamot para siya ay magising. Wala na ang gaubong, wala na ang mga lihim. Lumabas si Amara ng gallery, sinalubong ang malamig na hangin ng gabi at ang maliliwanag na ilaw ng lungsod. Sa kaniyang paglalakad, bawat hakbang niya ay may tunog ng tiwala. Hindi na siya ang anino ng isang Villanueva. Siya si Amara Mendoza, isang obra maestrang kailanman ay hindi na muling mabubura. Sapagkat sa dulo ng bawat pagtataksil, may isang bagong simula. At sa dulo ng bawat luha, may isang babaeng matututong lumipad gamit ang sarili niyang mga pakpak.